isang teorya tungkol sa pinagmulan ng wika na nagsasabing ang unang salita ay nagmula sa panggagaya ng mga tunog na naririnig sa kapaligiran. Then, ang teoryang Pupo naman ay isa sa mga teorya tungkol sa pinagmulan ng wika. Iminumungkahi nito na ang wika ay nagsimula sa mga emosyon, kagaya ng sakit, galak, sorpresa, o iba pang matinding damdamin. Para sa kanila, ang salita ay mga natural na reaksyon o ekspresyon ng tao sa iba't ibang sitwasyon. Kunwari, example, yung pinalo ka ng kasama mo, nag-react ka ng aray, yun. At kapag naman, yehey, kumbaga, yung excited ka, ganun para sa kanila. Yun yung pinagmulan ng wika. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Narcida Abdul at ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang teorya, which is yung teoryang Yu-He-Hu at teoryang Tararabumdiay. Ang teoryang Yu-He-Hu, ang wika ay nabuo mula sa pagsama-sama, lalo na kapag nagtatrabaho ng pagkakasama. Ang mga tunog o himig na namumuntawi sa mga bibig ng mga tao kapag sila ay nagtatrabaho ng sama-sama ay sinasabing pinagmula ng wika. Takbo ng damdamin ang nagtutulak na mamumuntawi ng mga bibig ng mga tao ang pag-iyak, halakhak, sigaw, galit. Yun yung mga maaaring pinagmula ng sinaunang wika. Ano nga ba ang teoryang Tararabumdiay? Ang teoryang Tararabumdiay ay pinaniniwalaan sa mga tunog na galing sa mga ritual na mga sinaunang tao ang naging daan upang matutong magsalita ang mga tao. Ang mga sayaw, sigaw, inkantasyon at mga bulong ay binibigyan nila ng kahulugan sa mga pagdaan ng panahon. Ito ay unti-unti nang nagbabago. So, yun yung mga paraan nila dati para sila ay matutong magsalita ay dinadaan nila sa sayaw, sigaw, or inkantasyon. Lalo-lalo na sa pagbulong. Pero, ito ay unti-unting nagbabago paglipas ng panahon. Teoryang Lala. Ang teoryang ito ay nagpapahiwatig na ang pagsasalita ay nagmumula sa damdaming konektado sa pag-ibig at pagmamahalan. Ito ay nagpapahiwatig na ang pag-ibig o pagmamahal ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao ay nagkakaroon ng wika at bumibigkas ng mga salita. Ang mga halimbawa ng teoryang Lala ay ang mga salitang nagmumula sa isang tula o awitin ng pag-ibig. Teoryang Mama. Teoryang Mama naman ay minumungkahi ng teoryang ito na ang unang mga salita ay nagmula sa mga walang kahulugang tunog na ginagawa ng mga sanggol tulad ng mama, papa. Ang mga tunog na ito ay natural na nauugnay sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Sa madaling salita, ang teoryang ito ay nagsasabi na ang wika ay nagsimula sa simpleng tunog na ginagawa ng mga sanggol na kalaunan ay nabigyan ng kahulugan ng mga nakakatanda. So, magsisimula ako sa teoryang Babulaki. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ay nagmula sa mga walang kahulugang bulalas ng tao. So, ang wikang ito ay nagmula sa mga simpleng tunog lamang or biglang bulalas sa mga tao na unti-unti naging salita na rin at nagkaroon ng kahulugan at araw-araw siyang binibigkas ng mga tao dahil nga sa nakasanayan na. Example dito is yung iyak ng sanggol or iyak ng baby. So, kapag umiyak yung babies, diba, parang kapag umiiyak, kapag may marinig tayong umiiyak na baby or yung mga kapatid natin, mga pamangkin nating bata. So, kapag umiiyak, ang sign na sa atin yun is gutom yung baby. So, kailangan na siyang padedein. So, di ba ganun talaga yung ating parang sign kapag umiiyak yung bata. So, isa din siya sa example ng Babulaki.
So, let's proceed to the teoryang Hocus Pocus. Ayon sa teoryang ito, ang wika ay tulad ng pinanggalingan ng mga mahikal o relihiyosang aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. So, ang wikang ito daw ay nagmula sa mga salita na ginagamit sa mahika, ritual at relihiyon ng mga ating ninuno dahil pinaniniwalaan nilang may kapangyarihan ang salita. So, for example na po dito is yung sa mga sinaunang ritual o kasal o pagtatanim na may kasamang awit at panalangin para sa swerte at kasaganahan. So, as tayo na grandchildren, so naniniwala tayo sa ating mga ninuno na kapag may gusto tayong hingiin or mapalaganap natin pa yung tanim na gusto natin is meron tayong dinadasal and also meron tayong inaawit para maging healthy at maswertehan tayo sa ating gustong hilingin. And also, one of the example naman dito is yung sa isang lugar, meron kasi ibang lugar na hindi talaga sila like parang once in a lifetime lang sila inuulan or dinadalo ng ulan, ganun. So, meron silang dinadasal or inaawit para lang umulan sa lugar nila at sa pamamagitan ng kanilang pagdasal at pag-awit is magkakaroon na rin ng ulan sa panahon nila na tagtuyot. Ang teoryang tatak. Ang teoryang ito ay tumutukoy sa ang bawat kumpas ng ating kamay o galaw ng ating kamay ay siyang ginagaya ng ating dila. So, kaya daw mabuo ang wika ay dahil yun sa panggagaya ng ating dila sa kumpas ng ating kamay. So, ang example ito ay yung sa flag ceremony. So, habang tayo ay umaawit ng, for example, lupang inigang, and may isang teacher or student na taga-kumpas ng kamay na siyang sinasabayan natin. So, yun yung halimbawa. Ang teoryang dingdong. Ang teoryang dingdong naman ay tumutukoy sa tunog ng isang bagay-bagay or ng kalikasan. So, kaya daw tayo nagkaroon ng wika ay dahil daw yun sa mga naririnig natin sa ating kapaligiran, sa mga bagay-bagay na ating naririnig. So, halimbawa niyan ay ang yapak ng paa, tunog ng ulan, at iba pang mga bagay-bagay na ating naririnig sa ating kapaligiran. So, dahil daw dito, nagsimula ang wika at kung bakit tayo may wika na ginagamit niya. Ang teoryang dingdong ay magkasing katulad lang sila ng teoryang bawal, ngunit ang pinagkaibahan lang nila ay ang teoryang bawal ay tumutukoy lang siya sa kalikasan. Meanwhile, ang teoryang dingdong naman ay kasali na rin yung mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin na ginawa ng mga tao. Ang susunod ay ang teoryang sing-song. So, sa unang salita, kung maririnig natin ang sing-song ay agad pumapasok sa isip natin na isa siyang rap. Ngunit, hindi lang ang teoryang sing-song ay hindi lang doon tumutukoy. So, ayon sa iminumungkahi ng linguistang si Jesperson na ang wika daw ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagdulong sa sarili at panliligaw at iba pang mga hulanas na emosyonal. So, iminumungkahi rin niya na ang mga unang salita ay mahaba na parang musika. So, sa madaling salita, ayon kay Jesperson, ang kaya daw tayo nagkaroon ng wika ay dahil yun sa ating bulalas na emosyonal. Teoryang Poco. Ayon sa teorya ito, ang wika daw ay nagmula sa wika ng sanggol. So, ang matatanda dati ay ginagaya nila ang wika ng sanggol
sanggol upang pagpamangalanan ang paligid. Kagaya na lang ng wika ng sanggol na ha, he. So, dahil daw sa mga sanggol, kaya tayo nagkakaroon ng wika ngayon at kaya tayo may ginagamit na mga salita ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Leilyn Bello at ang iulat ko sa asignaturang ito ay tungkol sa teoryang Eureka or the discovery of learning. So ano nga ba ang teoryang Eureka o discovery of learning? Ito ay isang pedagogical approach na kung saan humihikayat ito sa mga mag-aaral ng aktibong tuklasin at bumuo ng kaalaman hanggang Eureka or maabot ang isang aha moment. Sinasabi rito na ang salitang Eureka ay nagmula kay Archimedes na sumigaw ng matuklasan ang prinsipyo ng displacement habang siya ay naliligo, isang klasikong Eureka moment. Halimbawa, sa aralin ng photosynthesis, hayaan ang mga grupo na magtanim at mag-obserba ng mga halaman sa maliwanag at madilim na lugar. Pagkatapos, ipaliwanag nila ang resulta at doon ibinibigay ng guro ang sayentipikong paliwanag. Ito ay nakakatulong sa mas matibay na pagkatuto at kritikal na pag-iisip. Mga halimbawa ng teoryang Eureka. Sa matematika, pattern at formula. Halimbawa na gawain, bigyan ng mga sunod-sunod na numero at hayaang maghanap ng pattern. Halimbawa, 2, 6, 12 at 20. At magbuo ng formula gamit ang talhanayan at graph. Layunin, magbuo ng generalization of formula ng sequence sa pamamagitan ng sariling obserbasyon at paghahambing. So ano yung magiging resulta nito? Eureka, kapag natuklasan nila ang ugnayan. Halimbawa, triangular or quadratic. Isa pang halimbawa sa agham or photosynthesis. Gawain, hatiin sa grupo, magtanim ng 2 halaman, ilagay ang isa sa madilim at ang isa sa maliwanag. Idokumento ang paglaki, kulay at kondisyon sa loob ng 2 linggo. Ano ang layunin nito? Para matuklasan na kailangan ng liwanag para sa produksyon ng pagkain at halaman. Ano na naman yung magiging resulta nito? Mula sa datos, bubuo ang mga mag-aaral ng konklusyon bago ipaliwanag ng guro ang photosynthesis. So, isa yon sa mga halimbawa ng teoryang Eureka. At pangwakas, sa kabuuan, ang teoryang Eureka ay isang epektibong pamamaraan upang hubugin ang malalim na pag-unawa at kasanayang mapanuri ng mga mag-aaral. Bagamat may mga hamon, ang tama at planadong aplikasyon nito ay nagdudulot ng mas makabuluhang pagkatuto at tunay na Eureka moment sa mga estudyante.